3, 2, 1. Are you ready? Hello Carbonatics. So ngayong gabi, gagawa tayo ng sarili nating version ng probiotic. So bali ito yung mga ingredients natin, Carbonatics. So meron tayong paragis, meron tayong malunggay, dahon ng malunggay, madre de agua, at itong guyabano leaves, at tanglad. Ito yung ating tanglad. At dito naman, meron tayong bayabas, dahon ng bayabas. Ayan. At dahon ng oregano, sibuyas, bawang, brag, apple cider, honey, Yakult, at ating molasses. Ayan. Itong ating mga fresh na saging. So, yan yung ating gagamitin na mga ingredients para dito sa ating gagawing probiotic. Tara, umpisa na natin. Salin na natin. Salahin natin yung kanyang extract. Naman, salin natin itong ibang ingredients. At ating i-blender pagkatapos nating hiwa-hiwain ng maliit para hindi mahirapan yung ating blender. So bali yung iba, Carbonatics, pinakuluan natin. Like yung tanglad, yung dahon ng guyabano, tsaka yung tanglad. So palalamigin natin yan bago natin isasalin dun sa ating container. Next naman natin yung saging. Yan. Huwain muna natin maliliit. Pagkatapos tsaka natin i-blender. So ito na, Carbonatics, i-blender na natin yung ating hiniwang saging kanina. Kailangan ayusin natin. Sa ating gawain, blender na natin. Ayun na, isali na natin mga Carbonatics. Isali na natin yung ating blender na saging saba. Yan. Nakakatulong ang saging saba para hindi basa at bilog-bilog yung magiging poof ng inyong mga warriors o kahit anumang hayop na bibigyan nyo yan ng ating ginagawang probiotics Red Ibonatics version. So ayan na, bali nilagay na natin yung ating pulot at yung ating extract ng mga herbal natin. At yung apple cider, naglagay tayo ng apple cider at honey. Meron din yung iodized salt at sugar. So bali, haluin na natin. Maigay bago natin isalin dito sa loob ng container. So ganyan lang kay Carbonatics ang paggawa natin ng probiotics. So bali mamaya papahabol natin yung giniling na bigas. So yan yung panghuli na ilalagay natin. Tapos i-peppermint lang natin yan ng mga 2 weeks.
Pero hindi natin to tatakpan, lalagyan lang natin ng bulak dito sa kanyang ibabaw para sumingaw yung kanyang gas na mabubuo. Kasi yung gas na yun yung parang magpapaapaw sa kanya. Pero kaya naman kailangan sumingaw yun. Pag na-ferment na itong ating ginagawang probiotic. Ito lang. Sasalin natin. Ayan na, isalin na natin. Magdadagdag tayo ng bigas kay Bonatics. Bine-blend tayo dito. Magsasalin tayo ng bigas. Yung giniling na bigas. Yan. Salin na natin. At nagdadagdag pa tayo ng saging kasi medyo malabnaw pa siya. Dapat medyo malapot yan. So bali ayan, nagdadagdag tayo ng another batch ng saging saba para malapot na malapot. Be-blender natin uli yan. At isasalin natin doon sa ating probiotic. So yan, nasalin na yung bigas. Ngayon naman ihaluin natin yan after may lagay nung saging na saba mamaya. So yun na napaghalo na natin yung ating probiotic. So ito yung ating version ng probiotic. So bali nung kahapon, September 24, 2025 yung ating date kung saan natin ginawa itong ating probiotic. So ngayon naman mag-aantay tayo na hanggang October 8, exactly 2 weeks. Bali doon natin siya pwedeng gamitin. So ferment muna natin siya ng mga 2 weeks, 14 days. Pagkatapos noon sa October 8, pwede na natin siyang gamitin. So bali hinalo ko siya ngayon. Ayan, pinapasingaw natin siya every after a day para sumingaw at hindi siya umapaw kapag yung pressure kapag binuksan na natin. So ganyan yung ginagawa natin dito sa probiotic. So matagal na gamitan na natin tong probiotic na to. At iba-vlog din natin mga Kaibonatics yung yung paghahalo natin ito. So itong probiotic nakikita ko sa ibang mga kalapatids natin na hinahalo nila directly sa patuka. So pwede rin naman yung iba din hinahalo nila sa sa kanilang inumin ng kanilang mga warriors. So ganyan din bali ang gagawin natin. So mas prepare ko halo sa tubig at ihalo sa patuka. So titignan natin sa mga ibon natin yung nito, yung resulta nito sa pagbibigay natin ng probiotic sa kanila. So titignan din natin yung proof nila kung talagang magi-improve. Wala namang problema sa natin sa proof ng ating mga alaga. So magamitin natin to, tingnan natin for prevention and maintenance nung kanilang sistema sa katawan nila, itong ating mga alagang racing pigeon.
So nakita naman natin na effective yung paggamit ng probiotic. Lalo na sa mga naunang mga fancier na gumagamit nitong probiotic. Ngayon naman susubukan natin ito mismo dito sa ating loft para maging mas effective sa ating pagsasanay dito sa ating loft, sa ating mga alaga, sa ating mga racing pigeon. So ayan. So kapag natin na-proven natin itong ating sariling version na maganda, pwede rin natin itong gawing business. Eventually pwede natin itong i-sell sa ating mga kalapatids, especially dito sa Pampanga, para naman magkaroon tayo ng extra income. So ayan, ayan na siya. Tingnan natin yung load niya. Siya yung load niya. Ayan. Medyo bumubula-bula na siya. Na-peppermint na yung yung ating mga ingredients tsaka yung mga extract na nilagay natin dyan. So hanggang dito lang muna yung ating vlog kay Bonatics about dito sa probiotic na ating ginawa. So abangan nyo ulit yung ating susunod na vlog about sa racing pigeon. So see you sa ating next vlog kay Bonatics. Keep safe and God bless. Thanks for watching, Kebonatics. Hope you enjoyed this video. Breathe lang ng breathe. Don't forget to like, share, and subscribe.